Okay, so usapang open-ear earbuds tayo ngayon. Ang dami nang nag-i-start ng running era nila. Usong-uso na yan. Actually, ako naglalakad-lakad na rin. Pwede na! Baka sakali na kayanin din yung takbuhan. At kung gusto mong makinig sa music habang tumatakbo ka, isa sa pinakamagagandang options natin ang open-ear earbuds. Number 1, dahil sa mas secured na fit. Alam mo talagang hindi malalaglag kahit natatagtag ka dahil sa hooks. Number 2, dahil din sa comfort, since nakapatong lang to sa tenga natin, walang parts na papasok sa ear canals. Siyempre, mas breathable din pag ganon. And number 3, for better awareness. Ang goal ng mga to ay para marinig mo ng maayos yung mga piniplay mo sa device mo, nang at the same time, naririnig mo pa rin yung mga nangyayari sa paligid mo. May tumawag sa'yo, may bubusina. Siyempre, sobrang importante niyan kung ang tatakbuhan mo may mga dumadaang sasakyan. So, may mga pinadala sa ating open-ear earbuds ang Soundcore. Para sa mga hindi nakakaalam, under to ng Anker brand na trusted na rin talaga ng karamihan sa atin pagdating sa charging accessories. At yung mga nasubukan kong wireless earbuds and speakers nila before, ay magaganda rin yung presyo. So, medyo mataas yung expectations ko dito. 4 na klase yung sinend nila para sa iba't ibang budget. Sa video na to, focus tayo dito sa Soundcore AeroFit 2. Para sa akin, ito rin kasi yung best dito. So, umpisahan na natin. Quick unboxing lang din muna. Ito yung box, hindi naman putyo-putyo. Maganda yung packaging at sa loob, meron tayong documentation, Type-C charging cable, at syempre yung mismong earbuds. 4 colors yung available, black, white, green, tsaka blue. Ang gaganda ng kulay, sa totoo lang, parang walang tapon dito at ang gaganda rin ng finish. Pinaka nagustuhan ko tong dark blue. At nung unang bukas ko, sabi ko kaagad, ang laki ng case, but mukhang ganun talaga pag open ear since may hook tayo dyan. Manipis at magaan lang din, so hindi naman naging issue sa akin. Madali lang ilagay sa maliliit na bulsa. Yung mismong earbuds, magaan lang din. At pagdating sa design, again, open ear earbuds tayo dito. Pill shape, very ergonomic. Comfort din kasi ang isa sa mga hahabulin natin sa ganitong klase ng earbuds. And hindi naman nabigo ang Soundcore dyan. Ang daming curves dito to make sure na komportable. Para sa akin, masasabi natin na komportable talaga ang earbuds or even headphones pag suot-suot mo, pero pag may ginagawa ka na, makakalimutan mo na rin na may suot ka. At ganoon naman yung na-experience ko dito. Bale, kinonect ko to sa laptop para manood ng The Last of Us habang nagte-treadmill. So, nung focus na ako sa palabas, parang wala na lang din akong suot. Very comfortable to para sa akin. Posible na hindi ganon yung kaso sa inyo since magkakaiba tayo ng hugis ng tenga. But for most people, tingin ko wala namang magiging problema. Lalo na wala rin namang part na papasok sa ear canals natin. Tapos meron nga rin pala silang 4-level adjustment para dito sa ear hooks, which is a plus din since hindi lahat ng open ear earbuds merong ganito. Naalala ko rin yung misis ko kasi hindi niya gusto yung mga earbuds na may mga silicone ear tips. Medyo naiirita siya doon, so pwede nyo ring subukan to kung ganun din kayo. Laking tulong din itong silicone coating na nilagay nila sa stem hanggang dito sa part na to. Hindi kasi siya nakakairita sa balat at kahit after 1 hour of walking na, syempre, pawis-pawis na rin, hindi naman ako nangate or kung ano pa man. Also, mention ko na lang din na protektado nga rin pala to sa mga pawis-pawis or kung sakaling maabutan ka ng ulan, may IP55 water and dust resistance tayo dyan. Tapos para sa controls, by default, 2 lang. Double tap sa kaliwa para sa next track, tapos sa kanan naman para sa play or pause. Kasama na rin dyan yung answering and rejecting calls. But buti na lang, pwede pang dagdagan yan gamit yung Soundcore mobile app. Muntik na akong madismaya kasi gusto ko yung nakakapag-adjust ako ng volume sa mismong earbuds. So, good news naman na kompleto pala. May single, double, triple, at long press din. So, meron din tayong volume adjustment, voice assistant, at iba pa. Compatible din naman sa parehong Android at iOS. Nakonect ko rin sa MacBook and Windows laptop. Sobrang dali lang ding i-pair. Bluetooth 5.4 at yung supported codecs. Pwede rin nating i-connect sa 2 devices at the same time. Halimbawa, gamit mo to sa laptop mo tapos biglang may tumawag sa'yo, automatic na itong masuswitch sa phone. Tapos in terms of latency, actually na-impress din ako kasi halos wala akong napansing delay. Halos sabay na rin talaga yung audio sa pagbuka ng bibig ng mga pinapanood ko. At partida kasi naka-turn off pa yung game mode nun. So, pwede pang ma-improve kapag in-enable natin yan sa mobile app. Okay, so pagdating naman sa sound quality, expected na rin naman na syempre medyo compromised sa ganitong klase ng design, lalo na sa bass. Pero nung unang beses akong nag-play ng music dito, medyo nagulat din ako kasi maganda pa rin pala yung tunog. Bali, meron tayong 20 by 11mm racetrack drivers with high-res wireless audio and LDAC support sa mga compatible Android devices. At well, para sa mga audio files, malamang may mga mapupuna sila
Pero para sa mga katulad ko na gusto lang ng good sounding earbuds para ma-enjoy yung mga paboritong music nila, pwedeng-pwede na rin to. Ginamit ko to pang sound trip and klaro naman, hindi sabog yung tunog, malinis. Dinig ko rin yung iba't ibang instrumento. Sa bass, hindi sobra and ganun talaga pag open ear yung design. But meron pa rin naman, so may enjoy mo pa rin talaga yung music. Gamit ko rin sa pakikinig ng podcast and also, nakwento ko nga kanina, nanonood din ako ng The Last of Us and malinaw kong naririnig yung mga sinasabi ng characters. Pati na rin yung mga sound effects. Also, pwede rin tayong mag-set ng custom EQ sa mobile application and meron na rin silang iba't ibang presets dyan. So overall, masasabi ko na na-impress ako sa sound quality considering nga na open ear earbuds to. In terms of loudness, ang lakas din talaga kahit hindi nakapasok sa tenga natin. So gusto ko lang ding i-take note nyo yan kasi isa sa mga dahilan kung bakit tayo bibili ng open ear earbuds ay para nga makinig ng music. Pero at the same time, aware pa rin tayo sa paligid, naririnig pa rin natin yung mga nasa paligid natin. However, depende rin yan sa isiset mong volume kasi malakas din talaga to pag sinagad. Actually, kahit nga 50%, medyo mahihirapan ka na rin marinig yung mga boses ng tao. Mga busina ng sasakyan, yan, pwede pa. So again, make sure na nasa tamang volume ka lang din pag nasa labas ka. Para sa akin, goods din naman yung ganito para may option tayo. Minsan kasi, syempre, may mga pagkakataon din naman na mag-isa ka lang, gusto mo ng malakasang sound trip, pwede mo na rin gamitin to sa mga ganon. Now, in terms of sound leakage naman, syempre meron, but syempre din, depende ulit yan sa isiset mong volume. Hindi naman siya yung maririnig talaga ng klaro at ng maayos ng mga nasa paligid mo, yung pinapakinggan mo kapag nasa tamang volume ka lang. But yes, meron at meron pa ring sound leakage syempre. Sa microphone quality naman, sinubukan ko rin gamitin for calls at malinaw din akong naririnig ng kausap ko. Siya mismo ang nagsabi sa akin na malinaw nga talaga. At ang isa pang bagay na nagustuhan ko dito ay yung battery life. Up to 10 hours of playtime kasi yan sa mismong earbuds. Very impressive. Doble kumpara sa mga pangkaraniwang gamit ko. Tapos up to 42 hours naman yan kapag sinama na yung charging case. Mabilis lang ding mag-charge. 10 minutes of charging can give us up to 4 hours of playtime. Plus, may wireless charging na rin yung case. Qi wireless charging yan. So, ang dami rin talagang features para sa asking price. Nakita ko na rin sa inyo saglit itong mobile application. Again, andyan yung custom EQ at yung different sound presets. Pag-customize ng control, gaming mode. Pagbukas ko nito, meron na rin kaagad available na firmware update. So, in-update ko na rin kaagad. At isa sa mga nadagdag na features after nung update ay itong AI translation. Ang galing lang nito kasi ang daming supported na languages. Kasama Filipino and namangha din ako kasi bihira yung app na may Tagalog support and nakakatuwa rin kasi maayos talaga yung translation. Testing natin tong AI translation ng Soundcore AeroFit 2 tsaka yung mobile application nila. Bali, ito si Kenneth. Magsasalita siya ng Tagalog dito sa phone, tapos ita-translate. Pre, kamusta? Kailan outing natin? Bali, tin-translate niya yung Tagalog to English. Hey, how are you? When is our outing? Tapos, yung English na yan, maririnig natin sa mismong earbuds. So, yun. Maayos naman yung translation. Now, syempre hindi naman to perfect. So, para sa ilang mga cons na nakikita ko, wala siyang wear detection. Not a big deal naman. Halimbawa sa mga pagkakataon na may tumawag sa akin, most probably maririnig ko pa rin. So, hindi ko naman kailangang tanggalin para mag-pause yung music. But, kahapon habang gamit ko to, may pinapanood ako, tapos ready na yung lunch namin. So, binaba ko lang ng ganyan, magla-lunch na sana ako, but narinig ko na hindi pala nag-pause automatically yung pinapanood ko. So, mas maiga pa rin talaga kung merong ganung feature. Siguro, pwede pa sa AeroFit 3. Also, kung ang hanap mo talaga yung matindihang bass, hindi to ganon. But again, pag kinonsider natin kung anong klaseng earbud siya, para sa akin, panalo pa rin. Okay, so almost 6,000 pesos din yung SRP nito. But madalas ko na rin nakikita sa Shopee for less than 4,500 dahil sa mga vouchers. Pwede nyo i-click yung product tab dyan sa YouTube Shopping para sa extra discounts. And para sa akin, magandang presyo na rin talaga since ang dami nitong features at may mga nakikita rin kasi akong kakompetensya na halos doble yung presyo.
By the way, singit ko na nga lang din pala na sa official Soundcore stores lang dapat kayo bumili. Link sa description kasi sila lang yung nag-o-offer ng local replacement warranty. So sakali lang naman na may factory defect, pwede kayo magpapalit sa nearest Anchor stores. Ngayon, kung hindi pa naman to pasok sa budget mo, again, meron pa silang ibang ino-offer. Yung Aerofit 1 nasa 3K plus na lang pag may voucher. Very comfortable din, lightweight, balance, and klaro din naman yung sound quality. Tapos panalo din yung battery life. Itong V20i nakita ko rin for just 620 pesos pag may vouchers. So wala pang 1K, makaka-experience ka na rin ng ganitong klase ng earbuds. Of course, medyo malayo nga lang yung experience kumpara sa mga Aerofits, but expected na rin naman yan sa price. Tapos eto naman yung Aerofit Pro na nasa 5K plus pag may vouchers. Mas may details in terms of sound quality, mas malaki din yung battery, tapos meron ding detachable neckband para mas secured yung fit sa atin. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nagustuhan mo tong video. Let me know sa comments kung anong tingin nyo sa mga to. Okay ba yung presyo? Hindi nyo ba trip? At kung sakaling bibili kayo, ano sa mga to? Para sa mga sulit gaming phones ngayong taon, click mo lang to. At kung naghahanap ka naman ng sulit na TV, click mo lang to.